Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Friday morning here in Houston, Texas. Praise God for a new day. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Bernis na po. Nakaraos sa buong linggo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes. Ngayon ay Biyernes, the Lord willing. Hallelujah. At ngayon naman ay unang araw ng Agosto, August 1. Praise God sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. You are so good to us. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoong Jesucristo, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang Diyos na puno ng kabutihan. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. God is not good. He is great. Hallelujah. Yes, Jesus. You are great. Hallelujah. My God is great. My God is great. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. God is good. God is great. Yes, Jesus. Welcome dito sa ating live. Maaga tayo dahil mayroon pa tayong raffle. Is great. A new day. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Napakabuti po. You are great, Father God. You are great. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are great. Yes, Lord Jesus. Oh, God. Nothing is impossible with you. Thank you that you are in control of everything. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Yan, welcome dito sa ating live. For a new day, it's a new man. Welcome, month of August. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Lead me in every step of the way. Step of the way. So Friday, then first day of the month.
It's Friday. Thank you, Jesus. Asa na kayo? Nandito na ba kayo? At tayo makapag-umpisa na ang batayan ng ating pananampalataya. Glory of God Almighty alone. John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya, ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Yaha! It's August 1, 2025 at tayo ay nakaraos sa buwan ng July. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Ayan no, ang aking uniform ngayon. My God will supply all my needs. Sa lahat ng anumang ating pangangailangan ay isupply ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong mag-aalala, siya ang magbibigay sa atin ng the best. Ang ating lamang gawin ay sambahin siya, sambahin, sundin ang kanyang kalooban. Hallelujah. God is good. God is great. All the time and all the time, God is great. Welcome dito sa ating live Team Jesus School of Faith. At ang ating ngayon ay Biyernes at unang araw ng buwan ng Agosto, panibagong buwan. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus. At tayo ay, okay, Team Jesus, members, joiners, at saka Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Hallelujah. God is good. God is great all the time. Ito si Tita Vitz, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Fresh from the bed. Ayan, fresh from the bed ako, mga ka-Team Jesus. At gumanon ako sapagkat, ang aking chinilas, ito ang aking chinilas. Masakit to masakit, pero masakit na mabuti dahil para na rin akong nagmamasad sa aking mga paa. Ayan. So, may mga may mga massage to. Kaya tumatayo ako, kaya nagmamasage din siya. Hallelujah. To God be the glory. So, magpuri muna tayo sa ating Panginoong Jesucristo bago tayo magbigay ng ating mga announcements. Hallelujah. To God be the glory. Ready na ba kayo magpuri? At tayo magpuri na, mga ka-Team Jesus. Magpuri tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Nang tanggapin ko sa Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay
bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, hallelujah, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah! God is good all the time, and all the time God is good. God is great all the time, and all the time God is great. Hallelujah! Bigyan natin ang ating Panginoong Jesucristo ng pinakamataas na uri ng palakpak. Palakpak, palakpak, palakpak para sa Kanya. Hallelujah! God is great. Oh, hallelujah! Yes, Father God, in the name of Jesus, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala po kaming magagawa kung wala ka. Ikaw ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ikaw lang po at walang iba. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. Sa buong araw po ay isinusuko namin sa inyo ang anuman pong aming mga masakit na mga emosyon, mga negatibong emosyon, mga masasamang plano, mga masasama sa isipan namin, maging sa aming pananalita, sa aming mga bibig, sa aming mga ikinikilos. Father, forgive us, Lord. Sa bawat araw, Lord, kinikilala ka namin, Lord. Lord Jesus, na wala po kami magagawa kung wala ka. Linisin mo po kami ng iyong dugo. At dinideklara namin na kami po ay sealed by the Holy Spirit and washed by the blood of Jesus. At dinideklara namin ang pagpapatawad sa aming sa mga taong nanakit sa amin, sa mga taong nagdeklara sa amin ng mga masasamang salita. Father God, patawarin po sila. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Lord. Patawarin mo po sila, Lord. Tatagpuin mo sila, Panginoong Diyos, at maawa po kayo sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Naniniwala po kami na vengeance, not ours. It's yours, Father God, at ikaw po ang gagawa, and you will justify us, your children, sa anuman po, sa sino man po mga naninira sa amin, Panginoon. Katagpuin mo sila, Lord, upang mabago sila, Panginoong Diyos, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, Panginoon. Oh, hallelujah.
Father, you are so good to us and nothing is impossible with you. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Yes, Father, nothing is impossible with you. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ayan, we welcome the Holy Spirit in our midst. And sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. Excuse me. So we welcome the Holy Spirit. We welcome, we believe that the King is in the room. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo. Salamat po sa iyong pangungusap kahapon po. At ngayon ay kinikilala na naman namin na ikaw ang magsasalita, na marinig namin ang iyong boses. Itago mo ang iyong lingkod, Panginoong Kristo, sa iyong cross, upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At ikaw po ang magbibigay, ikaw po, Panginoong Kristo, ang magbibigay sa amin ng maayos na internet connection upang sa ganun po ay maraos namin ang live mo na matiwasay at maintindihan namin ang mensahe na mong parating. Maraming salamat po. Lahat na ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. God is great all the time, and all the time God is great. Ayan, congratulations sa ating mga kapatid na si Brother Rolando at si Sister Marina, sapagkat pinag-isa na sila ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng batas ng tao. So sila ay nagkaroon ng civil wedding kaninang umaga. To God be the glory at congratulations sa inyo. So bigyan niyo ako ng video niyan, Sis Lisa, at yung mayroon ba silang reception? Nagkaroon ba sila ng fellowship na yung kainan? Ay isama nyo rin dyan, sis, at least mga 10 minutes, sis. Bigyan nyo ako, ha? Bigyan mo ako ng copy nun pa, at saka i-trace back natin yung mga pinakasal Sharon sa pamamagitan ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo para ito ay ating ma-account, no? Oh, hallelujah. Magkaroon tayo ng accountability. To God be the glory. Diba? Ang sarap ng pakiramdam na hindi kayo nagigilty
na para na nagsasama kayo na wala naman nasa kasalanan kayo. Subalit napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo dahil kayo ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan at humingi kayo ng kapatawaran at gusto ninyong magbago. Kaya inayos ninyo ang inyong mga sarili at the Lord made a way na may ginamit ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ministry niya sa Team Jesus at kayo ay sinuportahan sa inyong mga pangangailangan upang maiayos ang inyong mga dokumento. To God be the glory. At ngayon nga ay ano na kayo, maayos na ang inyong mga legal na ang inyong pagsasama. Kaya ideklara ninyo si Brother Rolando at Sister Marina, ideklara ninyo ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa inyo at sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Dahil nung mga panahon na yon na kayo ay hindi legal ang inyong pag-aasawa, ay ano yon, tawag nun yung pag hindi legal ay nasumpa yung mga anak ninyo. Pero dahil pinili ninyo na maging legal, sumunod kayo sa kalooban ng Diyos, humingi kayo ng kapatawaran at ginawa ninyo kung ano ang tama sa harap niya. Kaya alam kami ni Tito Brian ay kahapon, kagabi pala, pag uwi namin, matagal kami nakauwi, ay hindi kami naka-join sa live ni Sis Lisa. So balit yun na maaring tapos na siguro yun, ay pinakita ng Holy Spirit sa akin. Sabi ko, Tito Brian, ayan na, ito na naman ang bunga ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo na Team Jesus, yung marriage ministry. Ayan, si Brother Rolando at si Sister Marina, ang kapatid nila ni Brother Sandy at Brother Eric, ay nagpakasal na sa huwes, ang mayor ang nagpakasal. So, itong inyong mga papilis ay isasubmit nila yan doon sa NSO, o anong tawag nun, at ma-register na ang inyong kasal. Hallelujah! To God be the glory and honor. So, ganun lang yun mga ka-Team Jesus. So, masarap sa pakiramdam na nagiging matuwid kayo sa harap ng Diyos. So, ganoon lang yan. Pag tayo ay nagkasala at tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesucristo, nandoon ang conviction ng Holy Spirit sa atin, at sinunod natin yon, papapatawarin tayo ng Diyos at ating mararanasan ang kaawaan niya. Subalit, kung tayo ay magmatigas ng loob at magrason pa tayo, marami pa tayong idadahilan, kasi si ganyan, kasi si ganito, kasi ano kasi, at pinatatagal pa ninyo ang inyong sitwasyon na hala, tandaan ninyo yan. Baka kukunin kayo ng Diyos dahil hindi kayo, maaring ang mga taong yan ay kukunin ng Diyos dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinapatagal pa ninyo yan, di natin alam. Kagaya ba ni David, na si David ay nagkasala. So nanood kami kahapon ng isang yung sermon na naman. Sa bawat pag-uwi namin, manonood kami ang pinapanood namin ay sa YouTube ay mga praise and worship doon sa malaking screen, at saka yung mga sermon ni Pastor Jeremiah, at saka yung mga tapat na mga servants ng ating Panginoong Jesucristo. So, isa sa mga message doon ay ang kasalanan ni David. Si David ay naging idolater, siya ay naging, ano ba yun siya? Yung nangangalunya, yun. At immoral, si David ay naging murderer dahil kay Bethsaida, yun, yung babae na yun na natukso siya. Pero may pinadala ang ating Panginoong Jesucristo na isang propeta, si Nathan, na nagsabi sa kanya, mali ang iyong ginawa, makasalanan ang iyong ginawa. Pagkatapos ng isang taon na hindi na-convict si David na nagkasala siya, so namuhay siya doon kasama si Bethsaida.
Pero ang sabi ng Diyos, mali yung ginawa mo, hindi ka nagrepent, no? Kaya ang nangyari ay kinuha ng Diyos yung bata na yun na naging nasa sinapupunan ng babae na yun, Bethsaida ba yun o sa Bathsheba, na kinuha niya, pinatay niya dahil sa kasalanan ni David. Hindi siya humingi ng tawad. Nung namatay na ang anak niya, kaya doon pa siya nagsisi. Kaya yun, mga ka-Team Jesus. Kung hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan, maaring kukunin tayo ng Diyos. Magugulat ka na lang anong nangyari. So, meron siyang testimony. Sabi ni pastor, yung pastor na yun, na mayroon siyang kaibigan na sinasabi ng kaibigan niya, Christian siya, pero sinasabi ng kaibigan niya, no, I do not believe that the Lord provided all my needs. Na the Lord provided all my needs. I was the one who's working. I am the one who's trying my best to work hard. Ang sabi nung pastor na yun, nakalimutan ko ang pangalan, sabi niya, no, please, don't say that. Declare, you ask forgiveness. The Lord is our great provider. Apart from Him, we are nothing. Please, you ask forgiveness to the Lord because that is an offense. No? Sabi niya, no, I will never apologize. I will never ask forgiveness. This was me. This is me who did an effort, who tried my best. So, pinagdasal niya yung kaibigan niyang yun, mayroong witness sa church, pinagdasal niya na ganyan. Pero matigas pa rin ang loob niya. Matigas pa rin ang loob niya. Hindi siya nagrepent, hindi siya humingi ng pagpapatawad sa Diyos sa kanyang blasphemy yan no? At nung isang linggo na yun na si pastor ay wala doon sa lugar na yun dahil nag-ministry siya sa ibang state. Napupunta siya ng Diyos sa ibang state. Isang araw within the week ay nakabalita na lang siya, may nag-message sa kanya, do you know what happened to your friend, this one? Sabi niya, no. He died. Namatay siya. Sabi ni pastor, I am not surprised. Bakit? Tigas ang ulo niya Nagka-fall lang siya, pagkatapos, yung fall na yun ang naging dahilan upang siya ay namatay. You see? Kagaya din daw ba yan ng isang bata? Pag ang bata, tayo, halimbawa, ang nanay at tatay, nasa isang party. Tapos, yung sa isang party na yan, ay nagtatantrum yung bata, sabi ng nanay o sabi ng tatay, don't do that, that is wrong, behave, no, we are in a public place, bang ganyan, no? Tapos yung anak ay nagtatantrum pa rin, galong-galong pa rin, hindi sumunod sa nanay, no? Hindi nagbehave, o sa tatay, hindi nagbehave. So ano ba ang gagawin ng mga magulang? Ano ba ang gagawin ng tatay? Sabi ni pastor, 'di ba, ang gagawin ng tatay ay okay. Hindi ka naman nakikinig sa akin. Let's go home. Yan ang mangyayari sa atin kapag nagtitigas ang loob natin. Pag tumitigas ang loob natin, hindi tayo nakikinig na sinabihan na tayo, may pinadala na ang Diyos sa atin na nagkamali tayo, nagkasala tayo, pero patuloy pa rin natin ginagawa na hindi natin pinapakinggan ang Diyos, matakot tayo niyan. Sapagkat pag sinabi ng Diyos Ama, let's go home, dahil matigas ka naman, hindi ka naman nakikinig. Diba yan ang gagawin ng mga magulang? Let's go home. O tayo na, umuwi na tayo. Yan din ang mangyayari sa atin. Kukunin na tayo ng Diyos, patayin tayo ng Diyos dahil matigas ang loob natin. Kaya kung tayo ay tinuturuan ng Diyos, huwag tayong magmatigas, mga ka-Team Jesus. Kaya yung kayo dyan na namuhay sa
sa kasamaan, sa fornication ng mahabang panahon. Pero may ginamit ang Panginoong Kristo sa inyo upang sa ganoon ay mas malaman ninyong mali yung pinanggagawa ninyo diyan. Dinadamay niyo pa mga anak niyo at nagpapakumbaba kayo, mingi ng patawad na ganito. The Lord is so great. Gagawa siya paano? Wala naman kaming pambili ng ganyan, mga papel, mga ganyan. The Lord is so great. He is our provider, our great provider. He will provide. Oh, di ba ang bilis? Nag-provide kagad ang Panginoon. At ayan, mga papilis, oh, nakasal na sila. To God be the glory, hallelujah. So kung susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, sa kalooban ng Diyos, sa conviction ng Holy Spirit, mayroong biyaya, mga ka-Team Jesus. Mayroong pagpapala, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Woo! So, ganun lang yun. Kaya, congratulations sa inyong lahat dyan. Kay Brother Rolando at kay Sister, ano ba to? Sister Marina. Sapagkat sila ay sumang-ayon, nagpakumbaba sila at kinikilala nilang sila ay nagkamali. At ayun, no, naawa sa kanila ang Diyos, mabilis lang. At agad, nandiyan na sila, naka-schedule na. Yan, kapag yan ay kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus, mangyayari yan. Dahil His plan for us is perfect. His will for us is good, pleasing, and perfect. Hallelujah. To God be the glory and honor. At congratulations din sa ating sa Team Jesus members na nagkaroon ng spiritual birthday celebration sa month of July. At mayroong idinagdag si Sharon sa month of February ay si Brother Jumar ay nag-post diyan sa kanyang Facebook na siya ay nag-spiritual birthday. Kaya lang na-hold ang kanyang love gift dahil hindi pa siya nabaptismo sa tubig, na yun ang sinabi ng banal na Espiritu. At dahil nagpabaptismo na siya sa tubig, ay ayon ang conviction ng Holy Spirit, ay bigyan siya ng 1,500 na love gift niya sa kanyang spiritual birthday, sapagkat hanggang ngayon ay nandito pa rin siya, no? Kasama natin. At mas pinakinggan niya ang conviction ng Holy Spirit sa kanya. To God be the glory. Congratulations sa inyong lahat. Kay, sino yun? Kay Sister Abby, kay, sino pa yun, Sharon? Sister Abby, si Sister Lisa ba yun? Si Brother Sandy, at si Brother Jomar. Yahoo! So, tapos na tayo, mga ka-Team Jesus, sa Hebrews. So, ang gagawin naman natin, huwag kayong magtaka kung bakit ipopost o kaya ibalik ni Tita Bits yung ating Bible study. Gawa natin ito ng album sapagkat tatanggalin nga ni YouTube, ni Facebook ang ating mga album. So, within 30 days, tatanggalin niya eh. Kaya, ay i-upload ko ang ating mga Facebook Bible Study at i-save ko. Mayroon tayong album na gagawin, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So, yon ang ating gagawin. Oh, to God be the glory and honor. Okay. Yan, mga ka-Team Jesus, ang gagawin natin. So, tapos na tayo sa ating, sa Hebrews. At tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesukristo dito, mga ka-Team Jesus, na manatili tayong gumawa ng mabuti at tumulong sa ating kapwa dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. At sundin natin ang namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan or status. To God be the glory and honor. So bukas ay wala tayong Bible study, mga ka-Team Jesus, dahil nga 5 linggo ang month of August. So,
pahinga tayo sa Agosto at yung naka-assign doon sa Agosto ay meron silang advisory na wala silang kuryente sa buong araw. Kaya, all things work together for good to those who love the Lord and is called for His purpose. Okay, so dito na tayo sa Hebrews. So, ang gagawin ko dito sa pag-upload ko ng ating Bible study, mga Ka-Team Jesus, ang gagawin ko dyan, ay iaayos ko yan ayon sa yung book ba, ayon sa book, ang pag-aaral sa aklat ng Hebreo. Ganon ang ating pag-a-upload dyan. Kaya huwag kayong magtaka, bakit nag-upload tong Bible study ni Tita Vits, no? Bible study ng ministry. So, dito na tayo sa James, sa Santiago. Hallelujah. Ang James ay meron lamang ilang chapter. Merong chapter 5 ang James. So, tandaan natin, sino ito si James? Si James, mga Ka-Team Jesus, ay siya ang kapatid ni Jesus. Hindi naman talaga sila kapatid, kundi yung para na rin silang magkapatid kasi si James ay anak ni Joseph at ni Mary. Ayan. Si James, si John, sila ay mga anak ni Joseph at ni Mary. So sila ay parang mga kapatid ni Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Kasi magkasama naman sila, no? Si Jesus ang panganay, ang itinuring na panganay na anak ni Joseph at ni Mary. At ito ay sinundan pa ng maraming mga kapatid. Kaya, hindi na nanatiling virgin si Mary. Naging virgin lang siya nung isinilang niya, yan bang pinagbuntis niya si Panginoong Hesukristo. So, balit, hindi siya nanatiling virgin. Kaya yung Virgin Mary hanggang ngayon ang Katoliko ay talagang deceived. Hindi siya nanatiling virgin dahil pagkatapos na pinanganak si Panginoong Hesukristo, syempre mag-asawa na sila Di nagtalik na sila bilang mag-asawa. Kaya nagkaroon sila ng marami ding anak. At ang dalawa sa mga anak na yon ay sumama kay Panginoong Hesukristo. Yun ay naging disipulo niya. Si James at si John. Okay? So, yan ang katotohanan sa salita ng Diyos. Okay. So, dito tayo sa Santiago o sa James, chapter 1, verses 1, 1, 2, maiklian lang natin to. 1, 2, 8. 1 to 8 lang tayo, mga Ka-Team Jesus. Kasi iba-iba ang idea nito So, dito tayo. Ngayon ay 8:1:25. Okay. So, ang ating basahin ay ang Santiago chapter 1, verses 1 to 8. So, itong sabi dito. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Okay, yan ang blessings niya. Greetings, yan sabi niya. Okay, andito tayo sa verse 2. Ang pananampalataya at karunungan. Verse 2, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan,
Humingi siya sa Diyos at ibigay ito sa kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humingi at huwag magduda, dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon, dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Oh, hallelujah, Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Gabayan mo kami nang sa ganoon ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen! Ayon, mga ka-Team Jesus. Bato-bato sa langit, ang tama ay magtino. O, matuto tayo sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Maikli lang ito, mga ka-Team Jesus, no? Pero ito ay mahabang usapin ang tungkol sa salita na ito. So, hindi na ito mensahe, hindi na ito liham ni Pablo. Hindi na ito liham ni Pablo. Ito ay mismong sinulat, no, ng mga kapatid ni Jesus sa lupa. Ayan, isinulat ang kanyang mga disipulo. So ito, binigyang halaga dito, unang-una, ang kanyang mga kapatid na nasa lupa, na naging disipulo niya, si Santiago at si John. Kaya nga mayroon ditong James, Peter, si John, si Jude, at ang huli ay ang Revelation. So, malapit na tayo sa Revelation, mga ka-Team Jesus, the Lord willing, kung hindi pa mangyari ang rapture. Okay. So, dito, ang pananampalataya at karunungan. Sabi dito sa chapter 2, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. O, see? Yan ang unang part dyan. Let us rejoice. Ang sabi dito sa English, ang aking Bible kasi ay mayroong English translation yan. Oh. Ito ang salita ng Diyos, Biblia, Holy Bible. Nasa ano to? Nasa Amazon to. Di ko alam kung nandiyan, nasa inyo ba yan? Nandiyan ba yan sa Pilipinas? Okay. So, may English yan, Trials and Temptations. Dito sa verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Hallelujah. So, magalak tayo, mga ka-Team Jesus, kahit na tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay, nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, sapagkat itong mga ito ay mga pagsubok, mga testing. No? Sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Ngayon, kung susuko tayo, hindi tayo makakapasa, failure ang mangyayari sa atin. Kaya nagbibigay si James, si Santiago ng encouragement sa atin na tayo ay magalak sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay, ay the joy of the Lord is our strength. Hindi tayo mawala ng pag-asa, hindi tayo malulungkot, hindi tayo madidismaya, hindi tayo mawala sa presensya ng Diyos kahit na napakaraming pagsubok sa buhay, sapagkat ito nga ay testing of our faith. Kaya kung tayo, mga ka-Team Jesus, ay nagkaroon ng testimony, pag nag-testify tayo, mga ka-Team Jesus, dapat ay
Kasi nga, testimony na natin yan eh. Na ibig sabihin nun, ay kailangan magalak na tayo, magalak. Meron ba yung nagbigay ng testimony na, kasi ang ganyan, alam mo yung mga kapatid, na ganito. Although, nung ikinuwento mo yan, yung testimony mo ay maaring nalungkot ka, maaring na ganyan ka, pero yung nag-umpisa ka pa lang, nag-greet ka sa iyong mga tagapanood. Dapat, ay masaya tayo, magalak tayo, kasi nag-testify nga tayo eh, paano makumbinse yung mga nakikinig, yung mga nanonood, kung ang ating mga mukha ay ang lungkot-lungkot na, nag-umpisa ka pa nga lang eh. Kaya ngayon yung ating asa na yun, yung ating kopya ng ating mga testimony, sino yung mag-testify. Kaya nga, there is power in our testimony. Kasi, ibig sabihin nun, nag-testify na tayo noon dahil nangangahulugan yan na napagtagumpayan natin ang sitwasyon na yan, napagtagumpayan natin ang pagsubok na yan. Kaya dapat masaya tayo, magalak tayo, hallelujah, praise the Lord tayo dapat. Kasi yung pagsubok na yan ay napagtagumpayan na natin, testimony nga ang tawag dyan eh. Naintindihan natin yun? Yung testimony, ito yung ganito ang sitwasyon mo, tapos nandoon ang salita ng Diyos na nagsasabi sa iyo, naniwala ka na mangyayari yun, sinunod mo yun, pinaniniwalaan mo yun, at yun nga ang nangyari sa iyo. Kaya nga naging testimony mo na yan sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So anong sabi niya dito? Ang sabi sa salita ng Diyos sa James, Dito tayo sa 4. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang pagkukulang. Maging perfect tayo, mga kapatid, sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. No? Okay? Kung mayroon mang pagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. So, ang sabi dyan, dito sa 5 sa English, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So ano ngayon ang maaano natin? Ano ngayon yung sasabihin natin sa mga sarili natin? Hindi kasi ako marunong, ganito kasi ganyan. Nandiyan sa salita ng Diyos sa James. Ano yung James na yon? James 1 verse 5. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. See? Humingi tayo sa Kanya ng karunungan. Di ko alam tuloy paano. Humingi tayo ng karunungan niya at ibibigay niya yun ng walang generously, ng walang pagmamaramot na sabihin niya, ito lang ang ibibigay kong karunungan, makaunti lang ha, ito lang. No. Generously, na ibig sabihin nun, walang limitasyon ang karunungan na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. Okay? Karunungan. Anong sabi pa dyan? Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda.
Dahil ang taong nagdududa ay katulad, yan ay nasa 6, verse 6. Katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. O hala. So anong sabi? Ngunit dapat magtiwala ang humingi at huwag magduda. Kasi pag nagdududa, para tayong mga alon sa dagat ba, gumaganon lang tapos nawawala. O ganyan. Kaya nga, noong sa aking testimony ay sinabi ko sa Panginoon, Lord, anong gagawin namin, Lord? 1,400 a month. Kasi more than a month na tayong nagre-rent a car. 1,400 a month, Panginoon Diyos, ang binabayad namin sa rent a car. Anong gagawin namin? Sabi ng Diyos, my God will provide all my needs. Yon. So, pinanindigan ko yan, tinayuan ko yan, kaya nga naging testimony ko na yan, sapagkat sa pamamagitan ng salita na yan, no, ay, pinaninindigan ko yon, pinaniniwalaan ko yon, at sinabi ko, yes, Lord, ikaw po ang aking Diyos, at ikaw po ang magbibigay ng aming pangangailangan, higit pa, you will give us the best. So, pinandigan ko yan, pinaninindigan ko yun. Hindi ako nagdadalawang isip sa pangako ng Diyos. Palagi kong pinupuri ang Diyos, pinasasalamatan, Panginoong Diyos. Alam namin, ikaw ang aming great provider. Magbibigay ka. So, tatayuan natin ang ating pananampalataya at huwag tayong magdududa. Kasi pag nagdududa tayo, anong sabi dyan sa verse 8, dahil nagdadalawang isip siya. So, anong sabi dito? 7, ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. O, hala. Ayan. So, ang mga taong nagdududa, yeah, the Lord is my great provider. Siya daw ang yung great provider. Pero, nag-iisip ka pa rin na ano naman ang kakainin namin bukas, kulang na tong pera ko, hanggang ganito na lang, hanggang hindi na kami aabot ng 2 araw. Sabi nga, do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Live one day at a time. So, rebuke is real na naman tayo ngayon, mga ka-Team Jesus. Rebuke is real. See, nakita nyo sa James chapter 1, verses 2 to 8. Magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magalak tayo sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. Dahil ito ay nagpapatibay, nagiging pasensyosa tayo, nagiging matyaga tayo, nagiging mapagkumbaba tayo. So, it builds our character. No? Na makikita sa tao, wow, talaga? Halimbawa sa opisina, hindi ko sinabi sa kanila na si Range Rover ay nasunog noong July 4th. Ang sabi ng Holy Spirit, wag mo munang sabihin, no? Pero, nasabi ko yun nung nandoon si Madam Joyce na, ano ate? Kasi hindi, last week ko lang nasabi yun bago umalis si Madam Joyce. Pero July 4 pa yun nangyari. Pero pumapasok ako sa opisina namin, bago pa man nangyari yung hindi pagkasundo namin ni Ma'am Anita, July 16, pumapasok ako sa opisina namin na ang aking puso ay puno ng galak, mapasalamaton sa Diyos. Salamat Lord, nandito na naman ako, makapagsilbi ako sa iyo. Ayan, ang aking music ay pinapaandar ko yan, at habang ako'y nagtatrabaho, ang dami kong mga trabahong gagawin dahil
July na yan dahil nag-iisa pa ako sa opisina ng time na yan. Wala pa akong kasama. Hindi pa sila nagbigay ng katulong kasama ko sa opisina. No? Akin lahat yan. I'm doing the dirty job in the office. To God be the glory. Sabi ko, Panginoon, grabe itong mga trabaho ko. But Lord, I'm giving this to you. I do this for you, Lord. I do this for you. Strengthen me, sustain me, Father God. Kung wala mang nakakakilala, naka-acknowledge sa aking mga ginagawa, ikaw ang nakakaalam sa aking mga ginagawa. Sabi pa ng administrator, ano bang mga ginagawa mo dito sa opisina? Ilista mo nga yung mga ginagawa mo sa opisina. Siya ang administrator. Hindi niya alam ang mga ginagawa ko sa opisina. Hallelujah. Kung wala akong Diyos, naaring ano nang ginawa ko sa babaeng yun. Pero dahil may Diyos ako, at naniniwala ako, that vengeance is not mine, it's the Lord's. Kaya, Lord, so, walang nakakaalam na yun ang nararanasan namin, mga katinggizas. Yung fear na yun, yung phobia ni Tito Bryant, nangyari sa kanya, nandun siya sa loob ng sasakyan, yung nakita niya talagang sumabog si Rob na ganyan, no? Sa mga gasto natin doon sa sasakyan na yan, pag-repair, pag ganyan, tapos biglang nawala. Hindi nila ako nakakitaan na ako'y malungkot, na ako'y umiiyak, patuloy pa rin, natutuwa, nagagalak, hindi nila ako makakitaan ng ganyan. Bakit? Rejoice! Magalak ka sa kabila ng anumang mga pagsubok mo sa buhay. Dahil ito ay nagtuturo sa iyo na patuloy mong panghahawakan ang mga pangako ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. So, ako ang kinausap ng Diyos. Sabi niya, ikaw, Avita, ang gagamitin ko. Kaya sabi ko, Panginoon, anong gagawin mo? Sabi niya, may gagawin ako. Pero hintay ka lang. Wait. Wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up like wings of eagles. Oh, yes, Lord. Patuloy kaming naghihintay sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming magsisilbi sa inyo. Kaya ang ating live ay patuloy pa rin kahit na ang aming mga nandoon yung lungkot sa mga puso namin, depression, whatever. Pero nandoon ang presensya ng banal na Espiritu na nagko-comfort sa amin, kaya nakapagpapatuloy pa rin kami sapagkat mayroon kaming pinanghahawakang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, gagamitin kita, Avita. Yes, Lord. Maghintay ka lang. Kaya nandoon ang tamang panahon. He makes all things beautiful in His time. Yes, Lord. So, yung aking credit score ay tumaas nang dahil sa nangyari kay Rob na na-pay off siya at mayroon pa tayong additional na $1,030 refund na pay off siya. So, positive yun doon sa aking credit score. Kaya ang aking credit score ay naging 714. So, it was a blessing in disguise. Mag-testify pa kami niyan doon sa sasakyan. In-offer namin ang sasakyan ng Diyos sa church at ang pastor ay nag-pray. May video ako niyan. Hinihintay ko lang ang sabi ng Panginoon, kailan ko yan ipopost sa Facebook. No? So, sabi niya, ikaw ang aking gagamitin. Okay, Lord, paano ba? Basta, di ko alam. So, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Kasi kulang ko ng karunungan. Di ko naman alam ang tungkol sa mga sasakyan na mga ganito, ganyan. Di ko alam yan. Si Tito Bryant ang nagre-research. No? Yes, Lord. Sabi niya, ikaw ang aking gagamitin. Yes, Lord. Bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng wisdom na nanggagaling sa iyo. Para ikaw ang mapurihan. Yes, Lord. So, nung
Nung sinabi na ito na nangyari sa Mercedes, na ganito ganyan, junk na siya, sabi ni Tito Brian, ay kailangan na talaga nating bumili dahil sabi ni ganyan. Bibili tayo ng kahit second hand lang na 2022 edition, 2023. Ang sabi kaagad ng Holy Spirit sa akin, kasi sabi niya, ikaw ang gagamitin ko. Ang sabi kaagad ng Holy Spirit sa akin, no! Sabihin mo kay Brian, hindi ka bibili ng second hand. Ang bibilhin mo ay bago. Bagong sasakyan ang bibilhin mo. 2025 edition. Hallelujah. Yun ang sabi ng Holy Spirit, hindi ako nagdadalawang isip. Kasi sabi na niya sa akin, kailangan kasi natin ng quiet time. Quiet time ba? Yung tayo lang ba ang nakikipag-usap sa Holy Spirit? Holy Spirit, anong gagawin ko nito? Anong gagawin ko nito? Kasi ganito, ganyan. Anong gagawin ko? Pag seryoso tayo na nakikipag-usap sa Diyos, makikipag-usap ang Holy Spirit sa atin, bibigyan niya tayo ng mga salita niya. Okay, yan ang rema na sinasabi natin. Kaya nga sa testimony natin, rema yun. Yun ang sinabi ng Diyos sa'yo, na gawin mo yun. Kaya kahit na hindi mo alam anong gagawin, paano gawin yun, pero naniniwala ka, hindi ka nagdadalawang isip dahil ang mga nagdadalawang isip ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Hallelujah. So, hindi ako nagdadalawang isip, the Lord will provide all my needs. All my needs. Hindi sinabing, the Lord will provide few of your needs, some of your needs. Magbibigay ang Diyos, mag-provide ang Panginoon sa ilan nating mga pangangailangan, sa iba nating pangangailangan. No? Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, I will provide. Hallelujah. Ayan, maingay na ang aming kapitbahay. Nasira siguro yung kanilang yung kanilang sasakyan, whatsoever. Dahil lang. Kaya po ang bintana. Hindi masyadong maingay. Yan. No? The Lord will provide. At ang provision ng Diyos ay hindi lang yan ibang provision, ngayon lang na provision. Ang sabi sa salita ng Diyos, all my needs, all. Ibig sabihin nun, lahat ng ating pangangailangan ay magbibigay siya ayon sa kanyang riches and glory in heaven. So, hindi ayon sa ating kalooban. Ibibigay ng Diyos yung pangangailangan natin. Kung nakita niya na ito ay gagawin natin upang siya ay mapurihan. Upang mapurihan ang Diyos, ibibigay niya yun. Pero kung ang ating hinihingi ay para lang sa ating mga sarili, gusto ko kasi ng maganyan, Lord. Gusto ko kasi ng maganito, Lord. At nakikita ng Diyos, it is not for me, but it is for you. Kaya hindi niya yan ibibigay. Pero kapag tayo ay nananampalataya at gagawin natin yan para sa kapurihan ng Diyos, walang doubt, walang pagdadalawang isip, mga kapatid. Ibibigay ng Diyos yung ating hinihiling. Yung ating mga pangangailangan, ayan o, He will going to give us the best. O, tingnan mo, sabi ng salita ng Diyos dyan. Kanilang umaga lang sabi ko, Holy Spirit, ano ba ang isusuot kong uniform? Dahil marami namang uniform dyan na pinadala mo. Anong uniform ang gusto mong isuot mo? Isuot ko. Sabi niya, isuot mo ito. Itong iyong testimony, isuot mo. Okay. Hindi ko na inisip kung anong kaugnayan sa pag-uusapan natin dito. Hindi ko alam, nakalimutan ko nga, natapos na pala tayo sa Hebrews. Oh, tapos na sa Hebrews. Pero sabi niya, yan ang isuot mo. Okay po. Oh, di ko alam kung ano ang purpose niya na yun ang ipasuot niya. Pero,
Sabi niya, yan ang isuot mo. Ano ngayon, nag-coincide sa mensahe ng Diyos. So, kung may salita ang Diyos na ibinigay sa atin, kaya kailangan nating mag-meditate. Kailangan natin ang mag-quiet time with our Bible na tayo lamang, Panginoon, anong gagawin ko dito? Naniwala ako, ganyan, sabihin ng Holy Spirit sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang sinasabi ko sa'yo? Ito ang salita ko, ganyan. Opo, sorry po, nakalimutan ko po. So yan, paalalahanin mo yung sarili mo sa mga salita ng Diyos. Ito nga ang ating ito nga yung ating, sword. Ang mga salita ng Diyos, ang ating sandata. Let us put on the whole armor of God. Ang mga sandata natin, ang salita ng Diyos. Okay? So, pananindigan natin yan, paniniwalaan natin, huwag tayong magdadalawang isip. Ibibigay kaya ng Diyos yung ano ko? Ibibigay yan ng Diyos kung nakakabuti yan sa atin at kung siya ang mapupurihan, hindi tayo. So, biruin mo yan. Ang taas ng percentage ng APR. Sa Mercedes, 22% yan per year. Ang laki ng interest, no? Sa Rogue, 18% ang interest nun per year. So, kung halimbawa, ang halaga ng Rogue ay 20,000. 20,000 yun eh. 18% of yan every year ang idadagdag. Grabe ang laki. Pero pagdating dito sa Rogue, sa RAV4, na marami pang mga features na yun ang kailangan ni Tito Brian, to God be the glory, 5.99% lamang ang kanyang interest bawat taon. Hallelujah. To see? Kasi kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, surely the blessings of the Lord will follow me all the rest of my life, all my days. So, susunod sa atin ang mga pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo sa mga buhay natin kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Woo! Hallelujah, Father God. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. At kami po ay nakaraos sa iyong Bible study. Salamat po, Panginoon Jesucristo. Oh, hallelujah. Napakabuti niyo po, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Holy Spirit, thank you po. At ikaw ay nangusap na naman sa amin at pinapaalalahanan mo kami na maging magalak kami sa aming mga sitwasyon. Kahit ano pa man pong mga pagsubok, sapagkat ito po ay hinayaan ninyo upang mas lalo kaming mapatatag sa aming pananampalataya sa inyo. At lalo pa namin palakasin, lalapitan ka namin, we become closer to you, Lord Jesus, sa aming pananampalataya. Oh, hallelujah. Yes, Lord, salamat po, Lord. At patawarin mo po kami, Panginoong Diyos, kung may mga pagkakataon Lord, na nagdadalawang isip kami sa iyong kabutihan, nagdadalawang isip kami sa iyong mga pangako, patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Na nagdadalawang isip kami, mayroon ka ng binitiwang salita sa amin, mayroon ka ng pinangako sa amin, pero mas pinaniniwalaan namin ang aming takot, ang aming pangamba, ang aming pagdadalawang isip, sa halip na lapitan ka, kausapin ka, isuko namin sa iyo ang lahat ng mga pagsubok namin, ang lahat ng mga kabigatan namin. Mas pinili namin na kami ang magkakarga, mas pinili namin na kami ang gagawa. Sa halip na ibigay sa iyo, isuko sa iyo at hintayin ang iyong pamamaraan. Lord, patawarin mo po kami, patawarin mo po ang iyong mga kaanakan, patawarin mo po ang bawat isa na gumagawa niyan, Panginoong Diyos, na nagdadalawang isip sa iyong mga pangako, na nagdadalawang isip, nagdududa, na gagawin mo ba ito sa Kanya. Patawarin mo po sila, Panginoong Diyos, at maraming salamat. At ngayon ay tinuruan mo kami, ngayon ay nirebuke mo ang bawat isa, kung sino-sino man sila na hindi naniniwala at nagdadalawang isip.
Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Dahil mahal mo kami, kaya nais mong turuan kami ng tama. Nire-rebuke mo kami, pinapalo nyo kami, dahil mahal nyo kami at ayaw nyo kaming mawala sa iyong presensya, Panginoong Kristo. Hallelujah. Maraming salamat po. Holy Spirit, we praise you, we adore you. Glory and honor unto God alone Almighty. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. God is great. All the time and all the time, God is great. Oh, hallelujah. Yes, Panginoong Kristo, ano man po ang rema, ano man po ang mga pangakong inyong binitiwan sa aming mga kapatiran na nandito nakikinig at sino pa man pong makikinig sa iyong Bible study. Lord Jesus, Lord, katagpuin mo po sila, Lord. Patatagin mo ang kanilang mga pananampalataya na hindi po sila, Panginoong Diyos, hindi sila magdadalawang isip, kundi lalakaran nila ang kanilang pananampalataya sa iyo. Hihintayin nila ang iyong tamang panahon sapagkat you make all things beautiful in your time. Oh, hallelujah. God makes all things beautiful in His time. Yes, yes, Father God. Hallelujah. We praise you. We adore you. We love you. We love you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ano man ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, we are declaring, Father God, the answers of their prayers at patuloy namin tinataas ang complete healing ni Tito Brian, Panginoon. Patuloy namin tinataas, Lord, ang mga complete healing ng aming mga kapatid na nakakaranas ng mga pagsubok sa katawan nila, mga sakit sa kanilang mga katawan. Father, we continue to claim the healing touch of the Holy Spirit, Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Holy Spirit, maraming salamat po. Hallelujah, hallelujah. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming mga buhay na kami po ay makasunod sa iyong kalooban, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is good all the time and all the time. God is good. God is great all the time and all the time. God is great. At itinataas din namin sa inyo, Panginoon, ang iyong company, D&G Rehab, Lord. You are our great provider. We believe, Father God, na ikaw ang magpo-provide, magpapadala ng mga kliyente, ng mga bagong mga pasyente na flexible at saka, Lord, mga Kristiyano, na mga pasyente, we are claiming more contracts, Father God, sa home health agencies na ipapadala mo sa amin, itong mga home health agencies na ito, Lord, na tapat at nagbabayad ng maayos sa iyong company, Father. Oh, hallelujah. Maraming salamat sa lahat-lahat, Lord. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Okay, mga ka-Team Jesus, huwag ninyong kalimutan ang ating, huwag ninyong kalimutan ang ating, ang tawag nito, mag-testify mag-testify sa buwan ng Agosto. So ngayong ako ang unang nag-testify kasi sabi ni Tito Brian, pagod siya, hindi siya makapag-video. Kaya ako ang nag-testify. Okay? Pero, ngayong Lunes, sabi niya siya ang gagawa. Kasi linggo ng gabi yan dito. So, makapag-relax na daw siya. Kaya, tawagin ko ang naka-assign sa month of August, mga ka-Team Jesus, no? August 1, si Tito Brian o kaya si Tita Beth. So, ako ang gumawa. Then, August 2, si Sis Abby. August 3, Sis Angeline. August 4, kami na naman, si Tito Bryant or si Tita Vets. August 5, Crystal May. August 6, Doreen. August 7, si Eric, Brother Eric. August 8, Sis Evelyn. August 9, Sis Erika. At August 10 ay si Tita Lynn. Okay, so yan ang 10 araw na naka-assign, kaya mag-ready na kayo at makipag-usap kayo sa banal na Espiritu at
Sabihin niyo sa kanya, ano ba yung kung nagkakaroon kayo ng pakikipag-usap sa banal na espiritu at ibinigay niya yung mga pangako niya at pinaninindigan ninyo ang mga pangako na yon, naniwala kayo at ito'y nagkakatotoo, kaya naging testimony na yon, mga ka-Team Jesus. Naging testimony. Sinunod ninyo ba ang salita ng Diyos at kayo ay naging matagumpay dahil sa pagsunod nyo, sa paniniwala nyo, at hindi ka nagdadalawang isip. Okay? So, yon ang ating gagawin, mga ka-Team Jesus. O bukas ay libre tayo sa ating Bible study, kaya maaring bukas ay magkaroon ako ng mga ka-Team Jesus, magkaroon tayo ng, anong tawag nun? Ng laro na naman sa YouTube! Surprise ang ating laro sa YouTube, kaya kung sino ang available ay mag-join kayo. Mag-join kayo, mga ka-Team Jesus, sa ating laro. I-announce ko na lang yan. Basta God willing, tomorrow or mamaya, Saturday, dahil wala tayong Bible study, yan ang gagawin natin, maglaro tayo para sa buwan ng Agosto na yan, mga ka-Team Jesus. So, ay naayos na ni Sharon at ako ay magpa-follow up pa ako, titingnan ko yung mga YouTube, ninyo doon, YouTube reflections, at pipili ako doon sa bawat araw kung sino ang pipiliin ng banal na espiritu na siyang akma ang inyong mga reflections. Oh, hallelujah, to God be the glory. Hanggang sa muli, Jesus loves us. At mag-umpisa na rin ang ating prayer and fasting, mga ka-Team Jesus. Ibigay ko sa inyo ang schedule today. Ibigay ko, ako ang unang magpa-fasting ngayong araw, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. At susunod yung iba kung sino ang as the Holy Spirit leads you. Okay, hintayin ninyo ako ng mga ilang minuto at tayo ay mag-live sa ating weekly raffle draw. At ito na ba? Sino ba yung napili natin? Sino ba napili kahapon or last Friday, Sharon? Sino napili? Wala nang funds para sa August 1, kaya hintayin niyo muna ang tawag nun. Hintayin niyo muna yung padala ng ating Panginoong Kristo, maaring sa weekend kung nabuo na yung lahat-lahat, para isahan na yung pagpapadala. Hintayin nyo muna ang pagpapala ng Diyos. Okay? So to God be the glory, and hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. God bless us all.